Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon dito, pagkikwentuhan po natin ngayon dito ay tungkol po dito sa planong pagbaba daw ng taripa ng pag-i-import ng bigas para daw mapababa yung presyo ng kilo ng bigas dito sa atin. So itong kamara sa pangunguna ni Speaker Romualdez meron silang pinaplano dahil nga malapit na ang SONA itong darating na may papalapit na SONA si Pangulong Marcos. So pinaplano nila na may habol daw yung pagbaba ng presyo ng bigas para nga naman merong mai-report si Pangulong Marcos sa SONA. So alam naman natin ngayon yung mga presyo ng mga bilihin natin yun nagtataasan, tumataas ang inflation ngayon. So ginagawa nila ng paraan ngayon para mapabango yung imahe ni Pangulong Marcos pagdating sa mga bilihin, mga pangunahing bilihin. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin to pinaplano ni Speaker Romualdez at ng Kongreso. That's why we've been meeting and we want this to be felt as soon as possible. Obviously, it would be, it would be very desirous na even before the SONA mangyari to. And I don't think naman it's impossible. Nasa 5 hanggang 6 na piso ang posibleng ibaba sa presyo ng kada kilo ng bigas oras na maipatupad ang tapyas sa taripa ng imported rice mula 35 to 15% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kaya naman suportado ng House of Representatives ang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rice tariff reduction. So yun, ipipilit nila or talagang pipwersahin nilang na maibaba kagad yung taripa ng pag-i-import ng bigas para mapababa yung presyo. So dahil nga nalalapit na yung SONA ni Marcos, so kailangan nilang merong maibigay na report sa taong bayan na alam nyo na merong ginagawa yung gobyerno. So parang nangyayari ito, parang band-aid solution lang, parang nagpapapogi na lang na para lang may magandang mai-report, gagawa nila ng paraan. So, dito sa ginagawa kasi nilang planong pagbaba ng rice tarification na to, merong may mga sabi natin, merong hindi magandang epekto yung pagbaba nitong rice tarification na to. Ang unang tatamaan dito, yung mga magsasaka natin. Oo, may sasalba natin yung mga mahihirap nating kababayan na yung bumibili lang ng bigas. May sasalba natin yon. Pero meron namang masasakripisyo. So ganito yung parang lalabas dito na ang tinatarget lang ng gobyerno natin, particular dito sa Kongreso, yung mga mahihirap nating kababayan lang. So parang dito isi-separate nila yung mga magsasaka. Kasi kung bibilangin mo nga naman yung statistics, siyempre, mas marami yung mahihirap kesa sa mga magsasaka. So, para siyempre nalalapit na rin yung eleksyon, so kailangan nila magpabango ng ng meron silang ginagawa. So, parang ililigawan nila ngayon itong mga mahihirap nating kababayan na hindi kayang bumili ng mga mahal na bigas. So, ibababa nila yung presyo. Ang gagawin nila, yung rice tarification, babawasan. So, siyempre, babaha yung imported na bigas. So, magmumura nga naman yung presyo. Pero, ang mas kikita pa rin dito, yung mga importer. Ngayon, dahil nga nagbagsakan yung presyo ng bigas, itong mga magsasaka natin, sila naman yung masasakripisyo. Siyempre, bababa yung presyo ng palay, bababa yung presyo ng bigas sa kanila. So, kung magkano yung nila rito, kung magkano yung pinuhunan nila, baka mag-break even sila rito. So halos wala silang kikitain. Kasi siyempre, paano nga naman mabebenta yung bigas nila? Kung yung binibenta ng mga imported na bigas ay mababa, so kailangan din nila magbaba ng presyo. So kung hindi naman sasapat yun sa pinuhunan nila, sila mas kawawa. Pero siyempre, merong gagawing ibang rito, may gagawing hakbang yung itong Kongreso para kahit paano medyo manahimik itong mga magsasaka para sabihin natin na meron din silang plano o meron silang solusyon dun sa irereklamo nitong mga magsasaka natin.
Kay House Speaker Martin Romualdez, nais nilang bumaba ang presyo ng bigas sa merkado sa lalong madaling panahon at hanggat maaari bago ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa July 22. Kasi talaga bipilit nila yan na bago magsona, may ibaba na nila yung presyo ng bigas. Kasi nga, dyan iikot, sigurado yan, iikot yung statement, dyan iikot yung report ni Pangulong Marcos dyan sa pagbaba ng presyo ng bigas. Kasi yan yung ipinupukol sa kanya dahil nga ipinangako daw ni Pangulong Marcos na gusto niya maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas na hindi nangyari. Kumbaga naging times 2 pa nga, di ba? Umabot nga yung dating nasa 40 pesos per kilo, ngayon nasa kulang-kulang 60 pesos na. So dyan siya ngayon binabanatan si Pangulong Marcos di ba, sa mga rally ng Maisog, sa SMNI, na dyan siya binanatan na asan na ipinangako mong 20 pesos na bigas. So ngayon, dahil nga magsusona na uli, ito, pipwersahin ni Speaker Romualdez na may ibaba yung presyo ng bigas. Although hindi doon sa 20 pesos, medyo ilalapit lang doon. Pero malaking bagay na rin yun sa mga mahihirap nating kababayan kung may baba yung presyo. Siyempre, mag-iiba yung tingin. Dahil nga, kumbaga, mas giginhawa ng bahagya yung kanilang, kumbaga yung purchasing power ng mga kababayan nating may hirap ay medyo madadagdagan dahil nga bababa yung presyo. So makakabili na sila ng magandang klaseng bigas or madadagdagan na yung budget nila sa bigas. Yung nga lang, sabi ko nga kanina, medyo masasakripisyo naman yung mga magsasaka natin. Kasi nga kailangan nilang pumantay doon sa presyo ng mga imported na bigas. Siyempre, real talk, di ba? Kung ikaw yung simpleng mamamayang Pilipino, kahit sabihin mong locally made yung bigas na yan, kung yung imported na bigas ay mas mura, siyempre bibili mo yung mas mura kasi doon ka mas makakamenos ng gastos. So, mas ang kawawa rito yung mga magsasaka natin. Pero panoorin po natin dito kung ano po yung magiging plano naman ng Kongreso o nitong mga mambabatas natin kung paano matutulungan daw di umano itong mga magsasaka natin. Kaya naman nakipagpulong ang liderato ng Kamara sa mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan at malalaking supermarket operators. Kagabi, kinausap din ito ang rice importers at may pakiusap nila ang mga ito kay Speaker. Now they're having some problems. Tulad niyan, di ba? Ang mas kinausap dito yung mga rice importer na sila yung mas makikinabang. Sila yung mas mabibigyan dito ng credit. So parang sila yung mas tutulungan dahil ibababa yung rice tarification. So hindi man lang nabigyan dito ng representative yung mga magsasaka natin kung ano yung magiging hinaing nila. So dito makikita nyo na talagang hinihiwalay dito yung mga magsasaka. So mas binigyan na importansya itong mga importer. Kasi di ba, meron silang pinasok ng taas. Kasi hindi pa rin pag-usapan yan. Nakagay lang kayo. Huwag mo na nang hawakin. Download mo na yan. Tariff reduction, bumili ka na ng mas mura ngayon. Diba kasi savings, diba? So, i-average. Siyempre nagre-resist pa rin, pero hindi na, it's not for us naman, it's for everyone. Ganito rin ang sentimiento ng ibang importers ayon sa Grain Retailers Confederation of the Philippines. Anila, may iba sa kasabahan nilang nakabili na ng supply ng bigas sa mas mataas na halaga. Other way naman po, yung ating mga local millers, nakapamili po sila ng mga 29 to 30 pesos po ng palay. So meaning po, nasa mataas po na presyo, yun po kanilang hawak po ngayon na puunan. So kung magkakaroon po ngayon ng panibagong tariff po na 15%, may effect po yan as a whole po sa buong industry po. Siyempre po, maapektuhan po yung mga namuunan po ngayon sa malaki. Samantala, tiniyak naman ang subsidiya ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Mayroon ding mekanismo ang pamahalaan upang malimitahan ang importasyon sa bigas. If and when it is necessary for us to adjust the necessary interventions that our farmers needs, ay nakalatag na rin naman po yun. We can give additional, basta may ma-provide na budget po sa atin ng Kongreso. So ibig sabihin, wala pa palang budget. So ipatutupadan nila yung gusto nilang ipilit na mapababa yung rice tarification project na yan para matulungan daw yung mga importer ng bigas na mapababa yung presyo.
Pero meron daw silang ibibigay na parang ayuda sa mga magsasaka, pero depende pa yung kung magbibigay daw yung Kongreso. So, kumbaga gumagawa na sila ng hakbang para tulungan yung mga importer, pero wala pa silang konkretong plano or di pa nila hawak yung budget para tulungan naman yung mga magsasaka. So, ibig sabihin, nagsisimula ng mag-effect na yung price tarification, pero yung budget para sa mga magsasaka is on process pa rin. So, makikita nyo na mas tinulungan pa yung mga rice importer kaysa sa mga magsasakang sila yung mas dapat tulungan kasi sila yung mas malaki yung pinupuhunan. At the same time, maliit lang din naman ang kinikita ng mga yan. Unlike dito sa mga importer na mas may kakayanan na to. May mga budget na to. Kahit nga kumita lang na maliit yan, at least kita pa rin. Pero yung mga magsasaka kasi, di ba, kalimitan dyan, iba nagbe-break even na nga dyan. Dahil iba dyan, nakikitanim lang, hindi nila sarili yung lupa. So, hindi talaga sila yung kumikita. So, dahil nga ang pangako ng gobyerno natin ngayon, tutulungan naman daw, bibigyan daw ng subsidy. Pero ang tanong, may budget na ba? Kasi base rito kay USEC na to, kung magbibigay pa, so ibig sabihin, walang budget pang inilalaan talaga. So pag-uusapan pa yan. So pwedeng matuloy, pwedeng hindi. O so ang ending, ang kawawa, yung magsasaka pa rin. So ito, panoorin po natin kung ano naman po yung sentimiento ng mga magsasaka natin tungkol dito sa rice tarification na to. At ang ating Pangulo ay maibibigay po natin itong mga to. So basta ang assurance lang niya is to make a more efficient and effective doon sa interventions na nakalatag natin para sa ating mga rice farmers. For DA, in the event na may influx ng bigas, they could raise the safeguard measure, the safeguard measure. So, which means they can do that pag mag-harvest season na, tapos nakikita nilang dumadami na yung volume, di ba? Yes, by raising the safeguard duties measure. So, may paraan sila in the event na ganoon talaga yung volume na biglang magulat tayo, di ba? So yun, magsisimula pa lang o depende pa dun sa production ng mga magsasaka natin dito kung paano sila bibigyan ng subsidy. So kung hindi daw magiging kumbaga kung di marami yung i-harvest, doon pa lang bibigyan ng ng subsidy. Pero pwedeng palabasin na gumanda yung harvest kaya di sila bibigyan ng subsidy. Pero dapat kung ibababa yung rice tarification, dapat bigyan pa rin sila ng subsidy. Siyempre, masasagasaan pa rin yung presyo ng bigas dito. Sila pa rin na mas kawawa rito. So tuloy natin itong balitan to kung yung magiging reaction dito ng mga magsasaka natin. Samantala, kasunod ng rice tariff reduction, naniniwala pa rin si House Speaker Martin Romualdez na maipapasa ang panukalang amyendahan ang rice tarification law. Nestor, ano ang reaksyon ng mga rice miller dyan sa Bulacan sa planong bawasan na ang taripa ng mga imported na bigas? Kaya ito nga yung sinasabi ng mga rice miller na sana ay hindi bawasan yung presyo itong mismong gagawin ng mga agricultural data. Ito ay na 20% na taripa na imported na bigas dahil marami ang mga maapektuhan ng mga magsasaka. Nagkakamali ang Zeda Board. Ito ang sinabi ng Mercedes Dosto, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agriculture o SINAG, sa gagawin ng National Economic Development Authority o NEDA na bawasan ng 20% ang taripa para sa imported na bigas, karne at iba pa. Anya, bago sana sila mag-discuss, ang NEDA na ibaba ang tarif ay kinonsulta muna nila ang iba't ibang department head ng mga magsasaka. Yan yung sinasabi natin na nagdedesisyon yung Kamara, yung mga mambabatas natin na hindi man lang kinukonsulta muna yung mga nasa grounds. Kasi sila yung mas nakakaramdam Sila yung mas nakakaalam kung ano yung nangyayari talagang sitwasyon, yung tunay na sitwasyon. Yung mga nasa opisina lang, yung mga, sabi natin, yung mga leader dyan, nasa NEDA, nakaupo lang dyan sa opisina nila, hindi naman nila alam kung ano talaga yung nagiging kalakaran dyan Diba? Ang totoong kumikita nga dyan sa mga magsasaka na yung middleman lang. So, yung punto nila rito na sana binigyan sila ng, kinausap din sila para maipakita naman nila na dihadong-dihado sila doon sa planong pagbaba ng tarification na yan.
So siyempre, gagastos sila ng lalo na yung mga nakikisaka lang. So siyempre, may porsyentuhan dyan doon sa may-ari ng lupa at yung magsasaka. Andyan pa yung gagastos sila ng pataba, gagastos pa sila ng irigasyon. Tandaan nyo, irigasyon sa Pilipinas, may bayad po yan, hindi po yan libre. Hindi po yan binibigay ng gobyerno ng libre. So, nagbabayad pa ibang magsasaka dyan. Na supposedly dapat yun yung mga subsidy yung ibinibigay ng gobyerno na libre dapat yung irigasyon. Pero nangyayari, yung iba dyan nagbabayad pa. So, andyan pa yung gagastos pa sila ng yung sa pagpapatuyo ng pala, yung pagdiling. So, marami silang ginagastosan dyan. Unlike nung sa mga importer, ang binabayaran na lang yan is siyempre yung mga usual lang, tracking, yung imported, yung mga bayari sa pag-i-import. So, mga ganun lang. Pero yung mga magsasaka, mas malaki at mas mabibigat yung mga binabayaran nila. So, yung hinaing nila na sana kinonsulta sila, talagang malaking factor yun. Dapat sila muna yung kinukonsulta bago, or dapat nandun din yung may dialogo kasama sa importer tsaka itong mga magsasaka natin. Silang tatanungin, okay na sa kanila na i-maintain o manatili na lang sa 35% ang taripa at hindi ito gawing 15% dahil maraming magsasaka ang malulugi kapag pumasok na ang maraming imported na bigas. Nag-decide yung NEDA na ibaba yung tariff, hindi na nila kinonsulta yung other department and yung mga magsasaka natin dito sa ating bansa. Anya dahil sa gagawing bawat taripa, mas natutulungan pa anya na kumita ng NEDA, na kumita ang mga magsasaka, ang mga foreign farmers kaysa mga magsasaka sa Pilipinas. Totoo yun. Mas kumikita pa yung ibang bansa kaysa sa atin. Considering na yung ibang bansa kumukuha ng technology sa atin tungkol sa mga palay. Tapos tayo, binibili pa natin sa kanila yon. Tayo nagturo, kumbaga tayo nagsaing, sila yung nakikinabang. So bakit hindi tulungan yung mga magsasaka natin na i-improve? Di ba? Marami sa ating mga magsasaka rito gumagamit pa rin ng lumang technology. Ano yun? Nagsasaka gamit yung pang-araro, yung kahoy na tinutusok sa lupa at hinihila ng kalabaw. Samantalang yung ibang bansa na sabihin natin na dati nating kasabayan, ngayon iba na yung technology yung ginagamit nila. Gumagamit na sila ng mga makinarya. Iba na yung way ng kanila pagtatanim. Iba na yung sistema nila sa pagtatanim. Iba na yung pag-harvest nila. Tayo, nandun pa rin tayo, karamihan sa mga magsasaka, nakastick pa rin dun sa makaluma. Ano yung makaluma? Yun, yung kalabaw. Di ba? Andun pa rin po tayo. Kaya yung production natin sa palay medyo mabagal kasi nga nasa lumang tradisyon pa rin tayo. Unlike yung ibang bansa na nagde-develop na, gumagamit na ng makinarya. So, base na rin sa kanila, ang mas tatamaan dito yung mga magsasaka kasi nga ang mas binibigyan ng priority ng kongreso natin ngayon yung mga magi-import para lang bumaba yung presyo ng bigas, para lang matulungan si Pangulong Marcos sa dating na SONA, meron siyang magandang i-report na naibaba natin yung presyo ng bigas, ng bilihin. Dahil sa effort ng gobyerno ito na yun nga, pabahain yung bigas dito. Pero siyempre, kung ang tutulungan dito yung mga magsasaka, bakit yung pondo na ibibigay dapat sa mga dyan sa imported na bigas, bakit nila ibuhos dito sa mga magsasaka natin tulungan para tumaas yung supply ng bigas, maging tayo, 'di ba? Maging sustainable tayo pagdating sa sa mga bigas. Yan naman pinaka-bottom line yan Tulungan yung mga magsasaka. Sila yung mas nakakaintindi kung paano mapapadami yung produksyon ng bigas. So, sana pag-aralan pa ng gobyerno natin yung rice tariffication na yan kasi talagang ang pinakadehado rito yung mga magsasaka natin. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. Take care. God bless.